bahay ni PRRD at ni Ma'am Hanilet. Okay? 'Di ba may mga alpotera na talagang kinakalaban si Kitty at si Miss Hanilet Abansenia dahil nga syempre pinagtatanggol nila yung alpot patotot na biga-biga. Okay? So wala tayong magagawa, nakikinabang sila doon. Pero napag-alaman natin, 'di ba? Kasi meron silang mga sinasabi na bring PRRD home, tapos pag-uwi pala ni PRRD, wala na home. Eh di ba ang press release naman ni Alpotera, siya ang love ni PRRD? Eh di doon niya pa uwiin. Kung may bahay siya, yun lang naman yung sa atin. Pero ngayon, mga kababayan, napag-alaman natin, unang-una, okay, may mga nagsasabi na, hindi pagmamayari ni Hanilet. Parang may mga ganong kasinungalingan. Tapos I believe, nagsuggest din si Inday na i-open yung bahay sa public. Okay. So ngayon, pwede na ako magsalita. Kasi, nalaman ko na yung totoo. Okay, coming mismo sa source. Alright? Na nakapangalan kay Hanilet Abansenia ang bahay. So sa kanya yung bahay. Mga buwaka ng ina ninyo. Kahit sunugin niya yung bahay niya, wala kayong pakialam. Alright? So sa kanya po yung bahay, siya yung may karapatan. Kaya kung nagsuggest man si Inday, di ba? It's just a suggestion. At the end of the day, ang masusunod, yung may-ari ng bahay. Bakit masusunod tayo? Di ba? So mga nasisiraan na talaga itong mga alpot na ito. Mga giatay. So napag-alaman ko po ngayong araw, kaya hindi ako makapagsalita kung ano ba talaga, sino ba talaga nagmamayari ng bahay kasi I don't know about it. At saka hindi yun ang ancestral house ni PRRD. Ang ancestral house ni PRRD, ang nakatira doon yung kapatid niya. I mean, yung panganay niya kapatid. She's still around, di ba? Kasi may napanood akong interview from 2016 na kung saan ay na pinakita yung bahay, I think ito. Alright? Okay. Bring him home daw ang sinisigaw ni Ma'am Hanilet, tapos wala na raw bahay. Alam nyo, ito mga buwaka ng inang mga ngetpang, mga dugyot, na mga makyoho, na mga ano tawag dyan, mga scammer na lumabag sa batas. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dahil di natin tatapusin ang laban sa mga alpots na ito na tumitira sa mga mahal sa buhay ni PRRD. So malinaw po na pagmamayari ni Hanilet Abansenia ang bahay. The reason why, actually tinanong ko siya, ano ba, at saka sinabi niya yun sa interview niya, I think, na ang dahilan kung bakit ibibenta ang bahay ay malungkot. Diba, nakikita yung nangyari doon, wala na si PRRD, may 4 na katulong, wala na mga amo, Sabi ko nga, kung gibain man niya yung bahay, puksain niya man, for whatever reason, karapatan niya yon. Ni sino man sa atin, kahit si VP Sara, sino man sa mga Duterte, wala silang magagawa kung siya ang nakapangalan sa bahay na yon. Okay? But this is my point of view. Okay? And this is also my suggestion. Kasi, I traveled a lot, darling. Kung sinong yabang. Siyempre, mayabang ako. Ang lagay ba, kayo lang mayabang? Tanginan nyo. Okay, here is my, teka lang Bago yung suggestion ko, gusto ko po lang munang sagutin itong Sunstar Davao. Sabi ng Sunstar Davao, this is the current situation outside the ancestral house of former President Rodrigo Roa Duterte in Doña Luisa Subdivision in Matina, Davao City on Monday morning, June 30th. Okay, June 30 na pala dyan June 30 pa rin dyan, no? Kasi madaling araw dito. So ikaw, Sunstar Cebu, alam mo naman na hindi yan ancestral house ng mga Duterte. Yung bahay na yan na binibenta at natanggal na nga yung house for sale. I don't know kung nagbago ba isip ni Madam Hanilet
'Di ba? Hindi yan ancestral house. So, i-correct nyo yung balita nyo kapike-pikean. Sabi pa ng Sunstar Davao, over the weekend, for sale sign was spotted at the residence steering public concern and speculation. Although the sign was taken down on Sunday, June 29th, questions continued to circulate. According to report by DZRH News, the Duterte's partner, Hanelet Avancenia, confirmed the decision to sell the property citing emotional and security-related reasons. Kasi 'di ba, ang sabi pa nga diyan, sabi ng lawyer, lagyan ng mga CCTV and everything. 'Di ba? Then ako, ituloy natin yung news. As of now, the Duterte camp has yet to release an official statement regarding the matter. Okay. Now, here we go. Tingnan natin yung ating text messages. Okay. Okay. Yun nga. So, yung reason kung bakit ibibenta ay, syempre, mabigat sa kanyang loob sa family niya kay Kitty at kay Miss Hanelet o Ma'am Hanelet, yung pumasok sa loob ng bahay doon dahil wala nga yung PRRD. 'Di ba? Kasi inaasikaso niya, kailangan lalagyan ng CCTV kasi baka tamnan ng mga pulboron ng mga bangag. Paano nga naman siya makakatulog? Okay? But I hope mag-change yung mind mo, ma'am. Friendly advice. Sabi ko nga kanina, hi palangga, may travel buddy, Ma'am Elena, ang reyna ng mga chicharon. Lapid si Charon, dito lang yan sa USA. Ayan, order of the court. Bumili na kayo ng chicharon. Okay, eto yung aking friendly advice. Actually, nag-text ako kasi BFF na kami. O, di ba? Okay, feeling BFF ako, okay? Ito lang naman friendly advice at, sabihin ko naman public. Para sa akin, alam ko siguro emotional siya dahil talagang masakit yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Masakit yon dahil kinidnap ng mga bangag, tapos sinasamantala pa ng mga scammer, ng mga alpots. Now, napakasakit yon bilang sa isang asawa o sa isang partner o sa isang nagmamahal kay PRRD. So ako, friendly advice, I hope marinig mo ako, ma'am. Ay, nag-message pala ako. Siyempre, emotera din ako. Pakialamera ako sa buhay ng may buhay paminsan-minsan. Ano lang naman, it's an opinion. Para sa akin, dapat hindi ibenta yung bahay. Kung ako, siguro nasasabi ko lang to kasi hindi ako ganun ka-emotional dahil hindi naman ako may bahay. Hindi naman ako si Ma'am Hanelet. Pero ako talaga i-preserve kasi passive income yun. That's gonna be, transferred o pamamanahin ng generation to generation. Sino nakapunta sa inyo sa Alaska, yung Dallas House? Sino? Taas ng kamay. Sino nakapunta sa Alaska? Kasi I traveled there 2 years ago, darling. Pumunta kami ng Alaska, pumasok ako doon sa bahay ni Dali. Okay? Google nyo yan. Alam nyo ba, lahat ng mga gamit, toothbrush, anything or everything na mga gamit ni Dali, no? Basahin niyo yung history ni Dali. Nandoon like yung mga headband, basta lahat ng gamit niya. Museum, tas may entrance fee, I think $10, $10, right? So dahil PRRD yan, President Duterte yan, magiging tourist attraction yung bahay na yan. Okay? Based on sa balita kanina, tinanggal na yung house for sale. Maybe she change her mind. Hindi natin alam. Kasi pag emotional ka, minsan nagdedesisyon ka dahil out of your kalungkutan. Kasi nakita ko si Ma'am Hanelet kung paano siya affected. Siyempre sa nangyayari kay Pangulong Duterte. Kaya kayo, mga buwaka ng inanyong mga alpot, okay? Yung mga alpotera, wala kayong karapatang sirain ang isang Hanelet Avancenia dahil sa inyong pamimera, mga jutang ginina ninyo. Nakita ko siya personal kung paano niya, hindi ko lang pwede ikwento yung mga personal na kinuwento niya sa akin about PRRD.
Pero sigurado ako na yung mga alpot sa dahig ay pinapauwi na kayo. O buti umuwi ng iba. Di ba? Pinauwi na kayo ni Pangulong Duterte at huwag kayo magsamok-samok sa pamilya. O, di ba? Kaya kayo galit na galit kasi natatakot kayo maputol yung koneksyon ninyo para syempre mayor, was it mayor, anong ni Pangulong Duterte? Ano nga siya, anong pinanalo niya? Mayor, right? Mayor, okay. Mayor, okay. Sorry naman, medyo naka-wine tayo today. Santagay pa nga dyan. So anyway, ang katotohanan, marami akong alam na katotohanan, ayoko lang magyabang. 'Di ba? Nandoon ako sa hige. So pagbalikan natin yung bahay, para sa akin, kung ako nga, sabi ko, ipipreserve ko 'yon. Kasi alam nyo, yung magsimula sa kulambo ni Pangulong Duterte, tsinelas, everything sa bahay. Kung nakapangalan kay Ma'am Hanilet 'yon, hindi, kung nakapangalan nga sa kanya, mamanahin ni Kitty at mamanahin ng mga kapu-apuhan. And that's President Duterte. So meaning, yung international, yung mga tao, mga turista, talagang dudumog doon sa, doon sa bahay ni Pangulong Duterte. So kaya kayo mga yawa kamo, mga nget pa, mga hindi naliligo, masyado kayong pakialamera. Ang pwede lang natin sabihin ay an idea or suggestion or opinion. Hindi tayo pwede masabi, bring home PRRD, wala na palang bahay. Paano mo nasabing paano nasabi ng mga alpot na walang tutuluyan ang Pangulong Duterte? Oras na makauwi siya. 'Di ba? Paano niya sasabihin 'yon, mga kababayan? At puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi nila, 'di ba? 'Yun nga. Okay? Ang question ko dito, sino si Alpot? Papatera ni Alpot, wala siyang bahay. O magpa-fundraising na naman kayo para magkaroon ng bahay ang Pangulong Duterte. Mga scammer. Diba? Hindi pa ako tapos sa inyo. Ha? I-preserve at pagandahin. Yes, Chantal. Kung ako yun. Pero kasi hindi naman tayo pwedeng magdesisyon sa mga bagay na wala tayong karapatan. Ang pwede lang natin gawin ay opinion o magbigay ng pananaw sa mga bagay-bagay, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Order of the court. Ang home na tinatawag natin, mga kaibigan, is where the heart is. 'Di ba? Kahit saan ka pumunta, nalupalop ng mundo, 'di ba? Kung doon ang feeling mo na you're being home to that place, yun yung home. So niya ba, joke-joke mo kayo nito? Nakita ko na naman to, magsusona na tayo. Yeah, I know, may iba silang bahay, mga palangga. Ang problema kasi sa mga alpot patotot na mga ito, natatakot kayo. The moment kasi na umuwi ang Pangulong Duterte, at hindi na kayo maka-access, hindi na kayo kikita ng pera. Siyempre, mayor ang Pangulong Duterte. Let's say tomorrow, next day, just for the heck, makauwi na yung Pangulong Duterte, sisip-sip na naman kayong para kayong mga linta. Didikit na naman ang mga alpot. Pagsasamantalahan nyo na naman ang Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Wala kayong karapatan lahat. Sabi ko nga, kung sunugin man yung bahay na yan, gibain man yan, wala kayong karapatan. Dahil hindi atin yon. Pero pwede tayo mag-suggest. Yun ang suggestion ko. Kung ako yon, ay hindi ko ibibenta at i-maintain ko kasi passive income yon. 'Di ba? Pero malay mo, kung let's say for example, may bumili pala ng, i-exaggerate na natin. 'Di ba? 100 billion. Just for the heck. 'Di ba? It depende pa rin sa owner. You know what I mean? Pero ang buot ko silingon, 'di ba, Ilonggo 'yon. Ang buot ko silingon, mga palangga. Okay? Isa pa kang coffee yung binigay mo sa akin, yung maliit. Bigyan mo ko ng kapeng galing ng Meco. Meco ba 'yon or Bahamas? Anyway, so
Huwag kayong gamol. Huwag kayong alpots. Kasi kahit anong gawin yung pagtatanggol sa kajotahan ninyo, hindi kayo magwawagi. Hindi po ito, ulit-ulitin ko, yung mga nagpapatigil sa akin, jutang gininan nyo. Wala kayong karapatan magpatigil sa isang maharlika. Kasi mga kababayan, sabi ni Ray Evelyn, dok-dok ka sa imong hammer palangga mga alpot. Kunwari mga alpot. Okay, ngayon mga palangga. Let's talk about, okay, ikaw na lang by madam, tapos, okay, I wish may pera, kung wala tayong pera, you know, baka hindi na ibenta, baka nag-change siya ng mind. Okay, kasi may gumawa ng Facebook page ni Ma'am Hanilet Abansenya, peke po yon. Huwag niyong i-follow, peke yon, baka gawa na naman ng mga alpotera, tapos nanghihingi ng pera, ng GCash. Kasi minessage ko siya, sabi ko, ma'am, sa iyo ba ito? Alam ko na hindi sa kanya yon. May nag-send kasi sa akin si Channel 167, tsaka si Maui. Alam mo naman ito mga ito. Ayan o. Sabi ni Channel, ayan, ito Hanilet Duterte. Ayan o. Huwag po kayo maniwala dito. Ayan mga kababayan, hindi po yan siya. Ginamit ang picture ni Senator Bongo. Dapat ito makulong to mga buhaka ng Genemis na to eh. Alright? So yan. Ang sabi dyan, tinabangay ta sa mga nais mag-donate para sa gamot. Maaari kayo magpadala sa aming, alam mo, NBI, anong ginagawa niya mga hinayupa kayo? Ha? Ano? Ha? NBI. Ikaw, Tore. Ayan, peki po yan. Hindi nanghihingi ng GCash ang mga Duterte. Baka mga alpot na naman ang gumawa nitong mga hayop na ito. Nakita nyo kung paano pinagkikitaan ang Pangulong Duterte? Kayong mga alpot na tumitira at nangaaway sa isang legitimate, okay, na partner ni Pangulong Duterte, wala kayong pinagkaiba sa mga rebuilding NPA, mga dilawan na pera-pera lang. Why? Eto, sagutin nyo to ha. Kasi kumausap ako ng lawyer bago ako nagdakdak dito. And I hope, Harry, Spoke Sari, nakikinig ka sa akin. Spoke Sari, namimiss kita. Grabe, namimiss ko yung aking partner sa bangag-bangan. Okay? Hindi lang kasi isang tao ang nagbenta ng libro. Ang alam ko, may isa pang librong binibenta na ginagamit ng Pangulong Duterte. Okay? Asan yung manifesto? Mga kababayan, eto may nagbigay ito sa akin. This is the manifesto of Pangulong Duterte. Ito, available ito sa National Bookstore. So, binigay ito sa akin ng isa sa appointees ni Pangulong Duterte. Huwag na lang natin pangalanan kasi tahimik. Hindi alam ba tahimik? Ba't ka naman tahimik palangga? Magtanggol mo PRRD sa mga bangag. Okay, so ito, nakikita mo talaga dito, ay itong may nakalagay, I don't know kasi hindi ko nakita ibang mga libro. Okay. Sabi ni Quincy, the property is under Kitty's name. That was according to a law practitioner. Definitely kasi anak na yon, di ba? Okay, the Duterte Manifesto, mga aral ng bawat mga aral mula sa mga banat at mga talumpati ni President Duterte. So nakalagay dito kung sinong editor, book designer, editor coordinator, editorial chuchu, Tapos nakalagay dito sa likod, Davao Children's Cancer Fund Inc. Incorporated, House of Hope. Yung proceeds daw mapupunta dito. Okay? Diyan mapupunta. Kung ito ay totoo, I believe this is kasi I think this one is a good one. I mean, kasi mukhang mayroon naman silang legitimate na papeles bago sila nagbenta ng libro. So napag-alaman natin, kapag nagbenta ka ng libro at nag-solicit ka ng milyon-milyon, katulad ng solicit ka para pamregalo ng relo kay Pangulong Duterte, tapos wala kang permit, mga kababayan, ay may pananagutan ka sa batas. Bakit ka mo, mga palangga? Ngayon, okay, nag-usap kami ng lawyer kong friend. Ang dami kong lawyer na friends. So sinasabi ko, attorney, okay, palangga, sabi ko ng ganon. Kung ganyan na pinagkikitaan ng Pangulong Duterte,
na hindi pala ito dumaan sa legality, ano ang pwedeng kahinatnan ng mga tao na manloloko o mga taong gumamit sa pangalan ni Pangulong Duterte? Kasi ang ina-expect talaga yan, mga kababayan, ng bumibili niyan, akala nila is may basbas siya ni Pangulong Duterte o si Pangulong Duterte ang kumikita or yung foundation niya. Okay? Yun ang pagkakaalam. Pati ng ilong ko, inaano ko ni Lisa Tanasa. Ginukulam ako. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa kasi nila o ang ginagawa ng mga taong mapagsamantala, tanungin natin sila. Kasi hindi sila nagpapakita itong mga grupong ito, itong grupo ng mga alpot at iba pang mga grupo, kasi dalawang book, may iba pang book na binibenta. Okay, hindi ko lang alam kung anong pangalan. Ngayon, pwede talaga sila habulin ng ahensya ng gobyerno dahil ito'y illegal na pagbibenta at illegal na pagsusolicit. Pag-usapan natin yung pagsusolicit at pagbebenta ng libro. O solicit muna. Okay? Ngayon, sinasabi kasi nila, in-explain nga ni Edwin Hamoray, ito naman yung pera napunta dito sa bahay na ito. Ito'y alay ko para kay PRRD. Ha. Hindi po nagtatapos doon. Hindi nagtatapos doon. Dapat may transparency and accountability. Rehistrado ba ang iyong foundation? Dahil, mga kababayan, ang illegal na pagsusolicit ayon sa ating kaibigang abogado ay may pananagutan sa batas kung wala silang o hindi sila rehistrado sa SEC. Okay? Ngayon, kapag nag-solicit ka ng pera, lalo na hindi ito barya-barya, kung mag-solicit ka, mga medical bills, maliit lang yun pwede yun, ayon sa batas. Pero kung milyon-milyon na ang nasusolicit mo at wala kang permiso mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, di ba, na mayroong jurisdiction according to our friend, di ba, sa pagsusolicit o mga aktibidades mo, mananagot ka pala sa batas. Kaya kayong mga alpotera, humanda kayo kung wala kayong maipapakita na kayo ay nagpaalam o naghingi ng permiso sa DSWD dahil ayon sa nandito kanina, okay? Presidential Decree number 1564, solicitation permit law, di ba? Dapat meron kang permit. Hindi ka pwede mag-solicit ng milyon-milyon. Kailangan mo humingi ng permit, excuse me, sa DSWD dahil kung hindi ka gumawa ng hakbang para mag-secure ng permit na yan, pwede kang kasuhan ng kriminal dahil lumabag ka sa batas. At kung wala kang foundation at wala kang registered, legal entity, meron ka na kaagad nilabag sa batas. Pero dahil nga ang ilan sa inyo, according sa ating mga puting ahas, ay double agents o sumasahod kay Lisa Tanas, tignan natin kung susugin kayo ng bangag na administrasyon. Yan ang kailangan yung malaman. Hindi po pwede na magsusolicit ka ng milyon-milyon. Kasi bibigay ko naman to kay PRRD. Kasi magpapatayo naman ako ng bahay. Kaya absuelto na ako kahit wala akong permit, kahit hindi ako nagpaalam, kahit wala akong dinaanan na proseso and everything. Hindi po ganyan. So kung ang bangag administrasyon ay talagang galit dito sa mga alpoteras, pero paano naman magagalit ang mga bangag dyan? Hindi naman, tissue please, hindi naman sila tumitira sa mga bangag, baka hindi sila kakasuhan. And another thing, thank you Attorney Palangga sa iyong information sa akin. At kung wala silang SEC, Security Exchange Commission, di ba? Securities and Exchange Commission certificate, mga kababayan, yari talaga sila kasi kailangan mong i-rehistro ang foundation. At we're not talking about like couple of $100 here. We're talking about millions of money.
So, pwede talaga silang kasuhan ng estafa, misrepresentation, o pangloloko sa Pilipino. Kaya wag nyo akong, wag nyo akong patigilin. Kalayaan ko itong ipaalam sa inyo na hindi ka pwedeng mag-solicit ng milyon-milyon at gagamitin mo ang pangalan ni PRRD, absuelto ka na. Kasi meron naman bahay eh. Ipapaliwanag mo paano yung kontrata ng bahay, expenses, taxes ng mga donation na yan. Saksak na yan sa utak nyo, kaya nagiging bobo ang iba sa inyo eh. Hindi porket Duterte, kunyari, hindi na lang yan. Kasi Maharlika, tumigil ka na kasi napunta naman kay Duterte. Mali kayo. That's very sindikato way. Manulisit tayo, maka 10 milyon ako, bibigay ko 2 milyon kay Pangulong Duterte, kunyari, takin na may 8 milyon, di ba? Make up your mind. Hindi ito sa paghati-hati. Kung ganyan pala niya mga baka ng inang yan, ano pa ang punto ng Maharlika na nakikipaglaban sa korupsyon kung kayo mismo ay kinukurap ng mga alpotera? Ilang libro yan? 1, 2, 3, parang 3 ang nakita ko, di ba? Yan ba ay rehistrado? Yan ba ay talagang idinaan sa tamang proseso? Yan ang punto ko. Wala akong pakialam kung sinong nag-author niyan. Hindi porket gusto natin ang nagsabi na, ako kasi part ng ano yan, nag-ano din ako dyan, nag-contribute ako. That's not the case, darling. Kung sino, kaibigan natin ang naging part niyan. Ang question, legal ba yan? It's not legal. Legal ba yan? Dumaan ba kayo sa, yung mga panunulisit nyo, dumaan ba kayo? Kaya, kahit may kakahinatnan kayo talaga. Kasi meron po talagang dapat na sinusunod. Dahil estafa yan. Diba? O NBI. O Santiago. Diba? Bidabidahan ka. Diba? Tina-target mo kung jutang Jenina ka. Bakit hindi mo targetin to mga to? O, panahon mo na magbidabidahan. Total, gusto mo targetin ang mga vloggers. Ako, nakikipaglaban ako sa mga vloggers na matitino. Pero kung vloggers na pagkikitaan si Pangulong Duterte, very NPA yan. Very dilawan yan. NBI, what are you doing now? Eto, imbestigahan mo naman ng susulisit ng pera. 2022 pa yung itong mga hinayupak na ito. At marami pa now, si Hanilet, Abansenya, ginagamit na naman, nag-Gcash. Eto ang tutukan ninyo, sino to? Sino to mga to? Ito ba yung Team Alpotera, Team Bigatla, Team Iho Diputa? Di ba? Pangloloko yan. Ano na, NBI? Asa na Cybercrime Division nyo? Gumawa kayo ng paraan para susugin ang mga nanunulisit. Di ba gusto nyo yan? Pabor yan kay Lisa Tanas. Pabor yan kay Bangag. Ay, ang galing-galing ng Bangag administration. Nakahuli na mga vlogger na nagsusulisit ng milyon-milyon. Walang lisensya. Hindi po tayo pwedeng manulisit nang hindi tayo nagpapaalam, lalo na kung milyon, kung yung mga maliliit lang. Alam nyo ba kung bakit ako, alam ko yung accountability. Ako, kapag may mga nanghihingi sa akin, like yung sa EDSA at yung sa QJC natin sa Liwasang Bonifacio, nagpadala tayo ng truck-truck na tubig doon, di ba? Yun ay mga effort ng mga private, yung karamihan doon, yung mga follower ko na I know them. Ever since nagbe-message yan sa akin. Maharlika, magbibigay ako, ganito, gano'n. O diretso mo dun sa ating palangga. Meron tayong palangga dun. Alam nila yan. Pero yung i-announce mo publicly na tumatanggap ka ng milyon-milyong donasyon, damn, darling, may kaso ka na ngayon. Di ba? Ngayon. Team Kamasutra, yan. Gusto ko yan. Mas gusto ko yan, Directores. Anong gusto nyo? Team Alpotera or Team Kamasutra? Diba? Sa Team Kamasutra, magsasaya ka. Ngayon, mga palangga, swindler yung tawag dyan. Ngayon, PNP, Tore. O, diba? Gusto mong magpabida kay Bangag? Imbestigahan mo to mga jutang Jeninang ito. Trabaho nyo yan dahil nalulisit sila ng pera noon-noon pa. Ngayon, ang question ko doon, kung meron naman silang papel, edi good.
kung meron silang documentation, certification, and everything, edi bonggang-bongga. Di ba? Oh, pwede niyong kasuhan ng, ano dito nakasulat? Okay, pwede kasuhan ng Article 315 Revised Penal Code kung ito ay may panglilinlang. What else? Falsification of public documents. Ang dami eh. Illegal solicitation yan. Sabi ko nga kanina, based on sa PD 1564, misrepresentation, lalo na kung yung ginagamit nila ay pangalan ng Pangulong Duterte na ito ay walang pahintulot dahil sinabi mismo yan ng Hanilet Abansenya sa kanyang interview na hindi pinahintulutan na gamitin ang pangalan ni PRRD. Ang problema kasi, 'di ba? Kinapsulate nila, 'di ba? Pinrame nila ang pangalan ni PRRD kasi ang mga OFW, kayo naman kasi minsan na hindi rin natin alam, hindi naman sa madali kayong maloko kasi dahil sa sobrang yung pagmamahal kay PRRD, akala ninyo kay PRRD hindi po pwedeng sapat na ay napunta naman ang parts ng pera sa House of Hope. Eh kung wala kang permit, lumabag ka sa batas, darling. Okay? Lumabag ka sa batas. Yan ang totoong kwento. Ngayon, mga palangga, ano gagawin natin ngayon? Dapat, okay? Ang sabi pa ng kaibigan nating abogado, dapat pwede silang mag-apply sa Philippine Council for NGO Certification. Okay, tamo, nalaman natin yan. I-google nyo yan. Ano ba yan? Tingnan natin to. PCNC. Ano tong PCNC na to? Okay, our purpose. Okay, the Philippine Council for NGO Certification Incorporated is a private, voluntary, non-stock, non-profit corporation, is a self-regulatory body of the NGO sector. As the duly designated accrediting entity, the Council's main function is to accredit NGOs and foundations that meet the established standards for good governance and management, and that demonstrate compliance with existing regulatory requirements. PCNC's accreditation is a prerequisite for the registration of NGOs and foundation with the Bureau of Internal Revenue as qualified DONI institution. So ngayon, nag-apply ba sila? Ito mga nanunulisit, nag-apply ba kayo dito sa PCNC? Di ba? Ano ba kayo? NGO, foundation? Yun lang ang tanong natin. Kung meron sila nito, mga kababayan, mga palangga, edi wala tayong problema. Di ba? Pero kung wala sila nito, ng mga ganitong klaseng dokumento, budol yan. Galit tayo sa mambubudol, galit tayo sa mga bangag, tapos nagpapabudol tayo, tatanga-tanga kayo, kaya hindi uunlad ang Pilipino kapag may nagpapabudol sa mga alpot, sa mga bangag. Yan ang isaksak nyo sa utak ninyo. Ganyan po ang mga scammer. Manghihingi, then magtutulong, ganyan ang mga politiko. Pork barrel, bilyon-bilyon, bibigyan lang kayo ng supot-supot na sardinas, 3 peraso, 2 kilong bigas, then papalakpakan nyo na, pero bilyon-bilyon ang nawawala sa inyo. Yan ang nilalabanan ni Maharlika. Galit kayo sa akin, di ba? Pero ini-educate ko kayo na huwag kayong maging hangal. Huwag kayong pabudol. Hindi porket Duterte kami, ganyan-ganyan. Tangina, ang tagal na pinagkikitaan ng mga Duterte. Ano dapat ang ipapakita nila pala? Pag ganitong klase para mag-apply dyan sa PCNC na yan. May mga requirements tulad ng financial statements, SEC registration, at pupuntahan, okay, ang kanilang opisina, kung may opisina sila, site visit, i-evaluate kung ito ba ay pumasa sa standards o sa qualification o sa requirements ng PCNC at nang dumaan sila nga sa SEC. Then, ano mangyayari? I-recommend itong foundation na to or NGO na to sa BIR para sa DONI institution status na sinasabi ng batas.
Then with that, pwede silang bigyan ng certification valid for 1 up to 5 years para legal silang manghingi ng donasyon sa inyo kasi magiging transparent na, 'di ba? May mga dokumento na ipapakita lahat doon, expenses, whatever, donation and everything. Yun mga darling. So kung gusto mo mag-set up ng NGO, dadaan ka sa PCNC, SAC dahil milyon-milyon po ang hinihingi nila. 'Di ba? Ano ka ba? Charitable organization ka ba? Ano bang kadramahan mo? Ano ba 'yan? So, kailangan ka duman sa process. Kaya umiikot ang tumbong ng mga alpot kasi nabuking ang kanilang panloloko. Hindi po sapat na ipapakita ang bahay. Eto, may bahay. Para kay PRD, pero wala kang certificate, wala kang documents, wala kang license to do that thing. Diba? Kasi diba, kapag charity, may tax deductible donation yan. Okay? So, yung mga ganon. Ngayon, ano gagawin natin? Magpapakatanga-tangahan na lang kayo. Patuloy lang, kolekta donasyon. PRRD naman yan eh. Bigay na tayo. Ganyan, ganyan, ganyan. Oh. Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi yan. Ay, may pananagutan din sila saan? Sa AMLA. Okay? AMLA o AMLAC. Anti-Money Laundering Act. Diba? Sinulat natin yan dahil what? Sinabi yan ng, magsalta ka na nga. Ha? Magsalta ka na nga, sir, attorney. Diba? Dahil kung merong malaking donasyon, and if you talk about millions, okay? Dapat yan, mga palangga, ay malaman kung saan ang galing ang pondo na inilagay dyan o nilaan dyan. Malaman kung sino ang donor. Baka mamaya galing sa droga, pulburon yan. Mamaya galing kay Lisa Tanas o sa kidnapping chuba-chuba money. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi nyo naiisip. You have to educate yourselves, darling. Baka mamaya galing yan sa mga NPA rebelde ang pera. Oh, ano gagawin natin ngayon mga hitad? At pwede makulong. Okay? Kapag napatunayan na ikayo ay nang loko at hindi kayo dumaan sa tamang proseso, pwedeng makulong 6 to 12 years. Depende sa dami ng niloko o sa halaga ng niloko. O ano nang gagawin natin ngayon? Magbinga-bingihan pa rin kayo. Alright? Ha? Ano? Nagising kayo, ano? So, anong pwede nilang ipakita? Meron ba silang solicitation permit from DSWD? Na-certify ba sila sa PCNC? Philippine Council for NGO or NGO Certification? Nag-file ba sila ng BIR Form 2303? Declared ba sila ng income and donations? Yan ang bubuksan nyo yung mga jutak nyo. Galit kay Marlica, unfollow na ako. Eh di, gurgur kayo. Gurgur kayong mga yawa mo. Diba? Ngayon, ang tanong natin, mga kababayan, sino ang pwedeng magreklamo sa mga yawa na ito? Ba't nawala kayo? Hindi ko na kayo nakikita. Iniwan nyo na ba ako, mga darling? Ano ang comment nyo? What is your comment? Magpapakatanga pa rin kayo? Pag may naipakita itong mga hitad na ito, itong mga alpot na ito, ng mga sinasabi ko, then, titigil na tayo. Wala na tayong pag-uusapan. Okay, meron naman pala kayong mga certification from the SWD, from PCNC, from the BIR, kung ano-ano. Wala na tayong pag-uusapan. So, sino ang pwede magreklamo? Ang pamilya ng Pangulong Duterte na ginamit nyo? O sino man na mga ordinaryong Pilipino na nakaalam nitong illegal na solicitation scheme ninyo. Kung ito ay walang certification. Kasi kung meron ng certification, matagal na nilang inilabas yan.
Ngayon kayo dyan, I encourage you. Channel 167, okay, Maui, lahat kayo dyan sa Pilipinas, naglumalaban sa mga mangloloko, pwede kayong magreklamo. Dalhin nyo to sa NBI, sa NBI, sa kay Torre, di ba? Dalhin nyo to lahat. At lahat ng yung lahat ng nakakita ng announcement na sila ay nanghingi. Di ba may campaign ano sila? May campaign something. O yung mga nagbigay. Yung mga nag-remit na nasa Pilipinas. Kasi kung nasa ibang bansa, kasi yung iba malalakas ng loob. Kasi nga naman kung nasa ibang bansa ang donor, imagine mo kung nagbigay ka ng 200, tapos nalaman mo in-scam ka, do you think uuwi pa itong kababayan ninyo dyan sa Pilipinas para magreklamo? So ang pwede magreklamo, sino man na nagbigay o nakakita ng kanilang pag-anunsyo o pag-broadcast, ano ba yan, panawagan sa kanilang mga page na sila ay naningil ng o nanghingi ng donasyon. DSWD, pwede ka magreklamo, NBI, SEC at saka sa PNP. Yun. Kung lahat kayo, alam nyo na ha, binigyan ko na kayo ng tip. Sabi ko nga, pwedeng pamilya or abogado ni Pangulong Duterte, but I don't think right now magagawa nila yan na lang mas focus kung paano, magkaroon tayo ng remedy para mapauwi ang Pangulong Duterte. Ginamit yun ng pangalan, nakulong na Pangulong Duterte, pinagkikitaan yung mga buwaka ng ina kayo, siguraduhin nyo lang na kayo ay legit, kayo ay may mga papeles. Hindi na kayo naawa, hindi po enough, I love PRRD, may payakap-yakap, may pa-picture-picture. Tapos yung pala, ginagago nyo yung tao. Dahil sinasabi mismo ni PRRD, ayon kay Ma'am Hanelet, na kapag nagpipirma siya ng mga libro, maayo pa sila nakakwarta. Diba sinabi ko sa inyo yon? Gising na ba kayo? Ano sinasabi nyo? Tamba. Huwag niyong ilihis ang mga, sabi ng Alpotera, si Maharlika, hindi pinaano si Tamba. Mga ulul. O ano, tanga pa rin kayo? O, anday pa rin tanga, di ba? Tiyan mo, ang bobo talaga. Yung mga nagpapalo sa Alpotera na hindi nag-iisip, okay lang sa inyo yon? My question, kung sila ay walang certification, yung mga binabanggit ko, so okay lang sa inyo yon. Meaning, hindi kayo nakikipaglaban sa katotohanan. You're not fighting against corruption, against the bangag. Kasi they have the same feathers. Parehong magnanakaw yan. Kung yan lang. Di ba? Oh, really, Maymay? Okay, I'm gonna gorgor you, darling. Let me gorgor you. Okay. I will gorgor you, okay? Yes, Leo, okay? I wanna gorgor someone today because I want to be happy. Ayan. Ikaw, Mark Cordoba, tanga ka. Oh, bye-bye. Ang mga tanga dito, pag nakikita ko, gurgur agad. Ikaw, gurgur ka rin. Abi mo So anyway, mga palangga, hi, Chino, Mirabueno, Maharlika, I'm with you all the way. Thank you, darling. Been traveling, catching up on you, Maharlika, back in America. Yes, yun po yun. So, talagang gurgur. Yung mga tanga, ginugurgur ko. Baka sakaling makapag-isip-isip. Naka-live ba si Attorney Harry? Okay. Yun ang problema sa atin, no? Not sa akin, sa ibang mga Pilipino. Masyado kayong fanatic. Hindi porket may binigay sa inyo na isang plastic na duhat or something, ay mabuting tao na yun. Ako, Attorney Kaufman, sa totoo lang, I'm frustrated. Diba, ang sabi niya, parang inassure na tayo na yung interim release. Well, I hope yung domestic legal remedy na pinupush namin, actually, I was there, sa The Hague, simulan na yon. At nabanggit naman ni Inday yon, ni Vice President Sara. Nabanggit naman niya yon. Sa true, masyadong fanatic yung mga sikat na vloggers.
Matera matibay. Tanungin nyo yon. Tanungin nyo yung mga alpotera at iba pang mga grupo. Marami kasi mga alpots eh. Tanungin nyo, meron ba daw kayo, sabi ni Maharlika, ng DSWD permit, PCNC, BIR, and everything, bago kayo nang hingi ng milyon-milyon? Yes, Bernard Marque, yung si Kaufman, lawyer ng mga Marx dati. Pwede naman siguro ako magsalita, no? Dahil di naman ako part ng ng legal team. Na uubusan na ako ng bilib sa kanya. 'Di ba? Ang pumayat na nga ang Pangulong Duterte, 'di ba, sabi ng family. Nauubusan na ako ng bilib sa kanya. Ang umaasa na lang ako doon sa domestic legal remedy. Yun ako. And I'm praying na sana talaga masimula na yon, dahil I believe according to Harry, yung legal remedy na yon, kung ma-file na as soon as possible, like now or never, malalaman yung result noon bago mag-September. Kasi 'di ba yung next hearing is September. Paasa nga sabi ni Marcel, paasa nga si Kaufman. Dito, kayo mga alpot, hindi ko kayo pinipilit makinig sa akin. Ang nakikinig dito, yung totoong may nagpagmamahal sa bayan at hindi syunga, na nagpapaniwala sa mga pa-arte-arte, pa-AI, pa-English na mga alpot, pero niloloko ang Pangulong Duterte. Yun lang naman eh. Yun lang ang tanong ko. Milyon po ang kinolekta nila. Meron ba silang permit? Kasi may batas tayong sinusunod. Kaya nga ako hindi pumayag eh. Nagagamitin nila yung aking bank account sa GoFundMe. Kasi alam ko yan. Mananagot din ako dito sa batas ng Amerika kapag, gumawa ako ng ganyan at pumasok yung mga ganyan milyon-milyon. Tapos, kunyari, 1 million, let's say, for example, 100,000, let's say, $50,000 US. Iaano ko pa yan sa income ko. Tapos alangan naman, pag nakuha ko yung pera, babawasan ko kasi sa taxes ko, di ba? Ako naman ngayon, ito si Marlica, ganyan-ganyan. Kaya alam ko yun. Ayokong ipahamak ang sarili ko sa mga scammer, sa mga alpot. Never ever, darling. Walang permit is illegal. Ngayon, kung pumapayag kayo, nalolokohin kayo, buhay nyo yan. Hindi ko buhay yan. Pero ako, inilalagay ko lang sa tama. Diba? Kung may batas, may batas. Cheers! Siyo ng kape? I got this. Amoyin nyo. I got this from, saan ko ba ito nabili? I think from Mexico. I feel summery today. This, alak na kape. Yeah. Gatas na gatas nila si PRRD. Dinadaan sa English. Sabi ni Babes. Ayun na nga. Bakit bitag yung GoFundMe? Oo naman. Ba't mo naman ipapagamit yung bank account mo, darling? Pwede naman sila gumamit ng wala ba silang kamag-anak sa Amerika? Bakit ako? Hayaan mo na yung mga nakapasok. Pag nakita ko may gurgur yan. Lalo na pag baka may kasunduan sila ni Mangga. Yun na nga eh. Siling ni VAM 113, imo na pa pure ng intention yun nung umpisa. Siguro nung nakita, maraming kita, nahaluan ng self-greed. Palangga, kung matalino ka, alam mo yung accountability mo. Kung may utak ka na ginagamit mo para sa totoong taong bayan o para kay PRRD, hindi ka mang-scam. Hindi ka mangluloko kasi alam mo eh. Magbasa ka ng batas, mag-google ka lang dyan. Mag-google ka lang dyan o gulgulunta ka. Okay, sabi ni Maria Torre, naalala ko nung in-expose mo yung DH sa mga DH, sa uli, totoo ang sinabi ni Marlica. Exactly. Hindi ako nagpapatinag. Kahit ngayon, di ba, ang mga trolls yung nagdiriwang, ang katotohanan ay mananaig. Imagine nyo, tirahin si Hanilet Abansenya. Pakikialaman nyo, pati desisyon niya sa buhay, sa kanyang bahay, nakapangalan sa kanya. Sino kayo?
Nakita nyo kung paano lababuyin? So, mamili kayo, Team Kama Sutra o Team Alpotera? Sa akin na kayo. Masasarapan kayo. Masisiyahan pa kayo ng bongga-bongga. Okay? Ano daw? Mali ka. PH Chika, kasyungahan yan. Ang sabi ni PH Chika, i-ano kita PH Chika ha? I-educate kita. Wala na kasing pakialaman kung magkano na-collect ng bawat isa sa inyo. Ako wala akong na-collect. Sila ang may na-collect. Kanya-kanyang diskarte nyo na lang yan. As long as na DDS lang ang sinusuportahan nyo, huwag nyo na. Di ba? Pambobo yan palangga. Oh my God. Can you educate yourself? Kaya third world country pa rin ang Pilipinas eh. Dahil sa mga ganyang reasoning. Pangbobo! Oh my God. Gusto kong joke-joke ang julo mo. Team Kama Sutra? Catherine Reyes, how are you, darling? Kaloka, no? Educate nyo kayo mga sarili ninyo. Parang okay lang sa inyo dahil idol nyo. Di ba? Ako, pwede nyo akong anuhin. Pwede nyo akong i-call out kapag nagkamali ako dito. Kaya nag-iiwas ako sa mga ganyan. Ang ganda ng latest vlog. Okay? O, di ba? Na-educate na kayo. Yun po. Alam mo, hindi ko alam na papunta tayo dito. Dahil ang issue ko lang nun, kung paano nagkaletse-letse sa Hague nung dumating si Mangga at nagkaroon ng bayaran doon, nagkaroon ng pera, nagkaroon ng pagpigil sa amin ni Harry Roque, isang tao, not really isa lang, yung mga grupo lang na mga alpot sa Hague, ang kinol out ko. Sumausaw ang mga alpotera sa Pilipinas, di nanganak at nahubaran ang mga buwaka ng ina. Now, magpaliwanag sila. Meron ba kayong permit sa DSWD? May certification ba kayo sa PCNC, sa BIR, and everything? Kung meron kayo, di bongga. Di ba? O, tapos ang usapan. Pero kung wala, scammer kayo. Ginamit nyo ang PRRD. At si Alpotera, meron ding foundation. Di ba? Ewan ko ilan ang foundation ng mga alpot. Scammer kayo. Oh, kung ako kaya naging ganyan, baka sobrang kuyog na talaga. Kaso hindi ako syunga at hindi ako nagagamit, hindi po ako humarap sa inyo para mangloko. Kaya yung mga nagsasabi sa akin na tumigil ako, kayo ang tumigil. Ano kayo? Diktador? O, cheers. Kape tayo. Sarap. Sarap tulog ko mamaya. Yun yung point ko. Diba, palangga? Sa pangalan kape. Taas ang kamay ng Team Kama Sutra. Team Kama Sutra or Team Alpotera. Okay? Alam nyo, solid since 2016. Money works everything. Palangga, butangay na. Kung gusto ko lang ng pera, ulit-ulitin ko, saksak ko sa mga nganga belts nyo. Kung gusto ko lang ng pera, hindi na ako umalis kay Lisa Tanas. Diba? Kaso hindi yan ang kalakaran ng buhay natin. Ang kalakaran ko sa buhay, di bali nang nagpapakahirap ka magtrabaho, hindi ka matatakot na bigla na lang may babaril sa'yo dahil niloko mo or something.